Mga kaibigan, isa na naman pong magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Diyos dahil muli nabigyan po tayo ng Panginoon ng isa na namang pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita. Kamusta po kayo mga kaibigan ko? Sana po ay laging nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Dito po sa Pilipinas ay gabi na, kaya sa lahat man ng mga taga-Pilipinas, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat naman po ng ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo mga kaibigan, kung minsan parang dumadating din sa punto ng buhay ko na itutuloy ko pa ba itong pagbabasa ng salita ng Diyos, itong aking Bible reading. Pero meron po talagang nagsasabi rin sa aking isipan na ituloy mo lang. Yung isang tao na maligtas, na makarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng YouTube channel mo, ay napakahalaga po yun sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating pagbabasa. At ngayon nga po ay pang 122 days na po tayo. At alam niyo po, last chapter na po ang Kawikaan. Hindi ko na po tinapos kahapon ang 31. At ang kasunod po nito ay ang Mangangaral. Kaya mga kaibigan, nawa ay patuloy tayong samahan ng ating Panginoon sa oras na ito sa pagbabasa ng kanyang salita. Pagpasensyahan nyo na po yan ang background ninyong nakikita dahil andito na po ako sa loob ng kusina. Ayan mga kaibigan. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng paalala at kaliwanagan sa aking isipan para ipagpatuloy po ang Bible reading. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo na buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Kawikaan chapter 31, the last chapter po ng Kawikaan. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 31, ang mga kawikaan ni Haring Lemuel. Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari at ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Hayaan mong mag-inuman ang mga taong nawala ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Ang mabuting asawa. Mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon
pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa may hirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya pa rin ang gumagawa ng mga kublikama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Yan po yung karakter ng mabuting asawa. Ito pa po ang karugtong. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ang kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Yan po ang huling chapter ng Kawikaan. Ano po, nakakatuwa yung karakter ng isang babaeng asawa. At ngayon po, simulan po natin ang mga ngaral. Sabi po dito sa chapter 1 ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat. Ito ang sinabi ng mga ngaral na anak ni David sa hari ng Jerusalem. Walang kabuluhan ang lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at papalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog. Pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi naman napupuno ang dagat kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog. Ang lahat ng ito ay nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin, ang mga tenga natin sa pakikinig. Ang mga nangyari noon, nangyari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay na ba na masasabi mong bago? Nariyan na iyan noon pa, kahit noong hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon, ganon din sa hinaharap. Hindi rin ito maalala ng mga tao sa bandang huli. Ang karunungan ng tao ay walang kabuluhan. Ako na isang mangangaral ay naging hari ng Israel. Tumira ako sa Jerusalem. Sa aking karunungan, pinag-aralan kong mabuti ang lahat ng nangyayari rito sa mundo at nakita kong napakahirap ng gawaing ibinigay ng Diyos sa mga tao. Nakita akong walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng tao rito sa mundo para kang humahabol sa hangin. Ang baluktot ay hindi mo maitutuwid at ang wala ay hindi mo maibibilang. Sinabi ko sa aking sarili, mas marunong ako kaysa lahat ng naging hari sa Jerusalem. Marami akong alam. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan, pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ang aking kalungkutan. Mga Ngaral, chapter 2. Ang kasayahan ay walang kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay, pero nakita kong wala rin itong kabuluhan.
Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala ring kabuluhan. Sinusubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak kahit na marunong ako. Sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo. Gumawa ako ng mga dakilang bagay, nagpagawa ako ng mga bahay at nagtanim ng mga ubas. Nagpagawa ako ng mga taniman at pinataniman ko ito ng sari-saring puno na namumunga. Nagpagawa ako ng mga imbakan ng tubig para patubigan ang mga pananim. Bumili ako ng mga lalaki at babaeng alipin at may mga alipin din ako na ipinanganak sa aking bahay. At ako ang may pinakamaraming kawan ng hayop sa lahat ng naging mamamayan ng Jerusalem. Nakaipon ako ng napakaraming ginto, pilak at iba pang mga kayamanang galing sa mga hari at mga lugar na aking nasasakupan. Marami akong mga awit, lalaki man o babae, at marami rin akong mga asawa. Ang kaligayahan ng isang lalaki, ako ang pinakamayaman at pinakamarunong na taong nabuhay sa buong Jerusalem. Nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko, ginawa ko ang lahat ng inaakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko, pero nang isipin ko mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Ano ba ang magagawa ng susunod na hari? Ano pa nga ba kundi yung nagawa ko na rin noong una? Ang karunungan at kamangmangan ay walang kabuluhan. Sinubukan ko ring ihambing ang karunungan at ang kamangmangan at nakita kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, gaya ng liwanag na mas mabuti kaysa kadiliman. Alam ng marunong ang patutunguhan niya, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Pero nalaman ko rin, pareho lang silang mamamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay sasapitin ko rin. Kaya anong kabutihan ang mapapala ng pagiging marunong ko? Wala talaga itong kabuluhan. Lahat tayo, marunong man o mangmang, ay pari-parihong mamamatay at makakalimutan. Walang kabuluhan ang pagsusumikap. Kaya kinamuhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, para ka lang humahabol sa hangin. Kinaiinisan ko ang lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo dahil maiiwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung marunong siya o mangmang? Maging anuman siya, siya rin ang magmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Kaya nangihinayang ako sa lahat ng pinaghihirapan ko rito sa mundo dahil kahit magsikap ka gamit ang buo mong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ito man ay wala ring kabuluhan at hindi makakatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya? Rito sa mundo, lahat ay pinagsusumikapan niya sa buong buhay niya ay makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makatulog, wala din itong kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para
para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya't lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan, para siyang humahabol sa hangin. Kawikaan chapter 3, may kanya-kanyang oras ang lahat. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha, may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpupunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito ay tinakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ako ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinatadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Naiisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi ang pagsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy at magpakailanman at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Nakita ko rin ang kasamaan ang naghahari dito sa mundo sa halip na katarungan at katuwiran. Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Sinusubok ng Diyos ang mga tao para makita sa kanila na tulad sila ng mga hayop. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng sa hayop. Pareho silang mamamatay, pareho silang may hininga, kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Iisa lang at ang patutunguhan ng lahat ay nagmula sa lupa at sa mga lupa rin babalik. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao'y umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ilalim ng lupa? Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghirapan niya dahil para sa kanya iyon. Walang sino mang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay. Chapter 4, Kawikaan chapter 4. Nakita ko rin ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umapi sa kanila. Kaya nasabi kong mas mabuti pa ang mga patay kaysa mga buhay, pero higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak, na hindi pa nakakakita ng kasamaan dito sa mundo. Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Hangal ang taong tamad kaya halos mamatay sa gutom.
Mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan kaysa maraming pagkain pero hirap na hirap naman sa pagtatrabaho at nauwi lang sa wala ang lahat para ka lang humahabol sa hangin. May nakita pa ako sa mundong ito na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay, wala siyang anak at wala ring kapatid. Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako makapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho pero wala naman akong mapag-iiwanan ng aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan at napakalungkot ng ganitong klase ng buhay. Mas mabuti lang ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka maiinitan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. Mas mabuti na ang isang batang mahirap pero marunong kaysa mga matandang hari pero hangal at ayaw tumanggap ng payo. At maaring maging hari ang batang iyon kahit siya ay nakulong at ang matandang hari namang iyon ay maaring maghirap kahit na ipinanganak pa siyang dugong bughaw. Pero naisip ko na kahit maraming tao dito sa mundo, ang susunod sa batang iyon na pumalit sa hari at hindi mabilang ang mga taong paghaharian niya, maaring hindi rin masisiyahan sa kanya ang susunod na henerasyon. Ito man ay wala ring kabuluhan para kang humahabol sa hangin. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Kawikaan chapter 5. Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo rin ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa hari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan, sa halip matakot ka sa Diyos. Walang kabuluhan ang kayamanan. Huwag kang magtaka kung makita mo sa inyong lugar na ang mga mahihirap ay inaapi at pinagkakaitan ng katarungan at karapatan. Dahil ang mga pinunong gumigipit sa kanila ay inaalagaan ng mas nakatataas sa pinuno. At ang dalawang ito ay inaalagaan ng mas mataas pang pinuno. Pero mas lamang pa rin ang nakukuha ng hari sa kita ng lupain ng mahihirap kaysa lahat ng mga pinuno.
Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan, wala rin itong kabuluhan. Kung dumarami ang kayamanan mo, dumarami rin ang nakikinabang rito. Kaya wala kang mapapala sa kayamanan mo, kundi pagmasdan lang ito. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang pagkain niya, pero ang mayaman hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. May nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang iniipon ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Nauubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at wala nang matitira para sa mga anak niya. Kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, hubad din tayong mamamatay. Hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Napakalungkot isipin, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay tayong walang dala. Kaya ano pa ang saysay ng mga pagpapakahirap natin? Para lang tayong mahabol sa hangin na walang napapala. Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, sakit at galit. Kaya naisip ko na ang pinaka mabuting gawin ng tao sa maiksing buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos ay kumain, uminom at magpakasaya sa kanyang pinaghirapan habang siya ay nabubuhay dahil para naman talaga sa kanya ang mga iyon. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila dahil ang ginawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasya sa kanila, hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila. Ayan mga kaibigan, ang ganda-ganda po ng mga ngaral, Talagang pinupuri natin ang Panginoon sa oras na ito, sa salita ng mga ngaral na ating nabasa ngayong gabi. At salamat sa Panginoon dahil ang mga sinabi ng isang mga ngaral ay talagang saktong-sakto po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Talaga pong kahit gaano pa po kadami ang ating naipon na kayamanan dito sa lupa, kahit gaano kaganda ang buhay natin dito sa lupa, o kahit gaano man kahirap, gaano man katindi ang kaapihan ng tao dito sa lupa, ang lahat po ay mamamatay. Mayaman, mahirap, mang-aapi at inaapi, lahat po ay mamamatay. May nabasa po kanina na sabi po ng mga ngaral, kaya ang mabuting gawin ng tao ay gumawa ng mabuti habang nandito pa sa buhay, ay sa mundong ito at habang nabubuhay pa. Ngunit mga kaibigan, yung paggawa ng mabuti ay hindi po ito ang magiging daan para po sa ating kaligtasan, kundi ang gawang mabuti, ito po ang bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. At ako man po ay naliwanagan dito sa aking binabasa. Totoo po, bakit nga ba ang tao ay sobra-sobra ang pagpapagal, sobra-sobra ang pag-iisip kung paano pa yumaman, sobra-sobra ang ginagawa na pagtatrabaho. At kapag dumating na sa punto na sila po ay lumisan na sa mundong ito, ay hindi na po nila mapapakinabangan. Alam niyo po mga kaibigan, naisip ko din ngayong oras na ito na totoo talaga ito ang mga ngaral. Sabi ko nga, itong panahon na ako ay 60 na, marami na akong hindi kinakain ng mga pagkain. Maliban sa bawal, pero hindi ko na kinasasabikan. Kumbaga, wala na akong masarap na panlasa. Hindi ko na hindi ko na ginugusto na matikman pa ang mga pagkain na dati ay gustong-gusto ko. Kaya siguro ang magandang gawin mga kaibigan habang bata pa, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig dito sa aking YouTube channel,
siguro habang bata pa, ay gawin nyo na yung mga bagay na gusto ninyo na hindi lang talaga makalabag sa tuntunin ng ating Panginoon. Pwede naman kasing magpakasaya, sumaya, na hindi po tayo makakalabag sa tuntunin o sa salita ng ating Diyos. Ano po, kumbaga enjoy na, i-enjoy na ang buhay. Kung ano man meron tayo, i-enjoy na natin po yun. Sabi ko nga, yung isang pirasong banana Q, kapag masarap pa ang ating panglasa sa banana Q, ay atin po itong i-enjoy ang lasa kasi darating at darating po ang panahon na kahit man ang banana Q ay ayaw mo na. Kahit man ang mga pagkain sa fast food ay ayaw mo na. Para bang hindi mo na kinasasabikan. Wala ka ng gusto sa mga lasa ng mga pagkain na ating nakikita. Kaya habang may panahon pa na makagawa ng mabuti, makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos, habang panahon pa na pwede pang pakinabangan ang mga pinaghirapan, ipakinabangan po. Kasi sabi nga po ng Panginoon, ang magmamana lang yan ay yung mga hindi nagtrabaho, hindi nagpagal. Sino po ba yung mga hindi nagpagal? Kunyari, ang mga magulang ay maraming naipon na kayamanan, tapos hindi man lang nila na-enjoy yung kanilang mga pinaghirapan. At kapag sila po ay umuwi na sa Panginoon, siyempre yung mga anak, hindi yun ang naghirap. Mga manugang, hindi yun ang naghirap. Ang mga apo, hindi yun ang naghirap. Ngunit sila na mga hindi nagpagal o hindi naghirap, hindi nagtrabaho, at hindi pinagtrabahuan yung kayamanan na naiwan ng kanilang mga magulang, sila po ang makikinabang. Ano po. Kaya napakaganda ng advice ng mas mabuti pang kumain na lang. Yan. Mag-enjoy lang. Kumbaga kung ano ang sitwasyon ng buhay. Para kahit hindi mo man madala sa langit o sa kamatayan ang iyong mga pinaghirapan, at least na-enjoy mo. Kasi napakadami pong mga Pilipino na nagtatrabaho, tinitiis yung gutom. Kasi ang laging katwiran para sa kinabukasan ng anak, para sa kinabukasan ng anak. Tapos, ang nakakalungkot pa na sitwasyon dito sa mundo, kapag ang mga matatanda, ang mga magulang ay matatanda na, yung kanilang mga pinangarap na para sa mga anak, kadalasan ay hindi na sila kasali sa pangarap ng kanilang mga anak. Ano po? Kaya sa mga magulang, sa mga matatanda na kagaya ko, kung ano man po ang meron tayo, enjoy na po natin. At kung ano man po yung sobra sa mga bagay na ating pinaghirapan, yun na po ang mapupunta sa ating mga anak. So yun mga kaibigan, salamat sa Diyos dahil napakaganda po nitong mga ngaral. At sa araw po ng bukas, loobin ng Panginoon na tayo po magsisimula uli sa chapter 6 ng mga ngaral pala, ng mga ngaral. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon sa gabing ito dahil tayo po ay nabigyan na naman ng ating Diyos ng magandang balita. Napakaganda po. Kaya i-enjoy na lang po natin ang ating buhay na patuloy na sumasampalataya kay Kristo. Yan po ang mahalaga, yung buhay na makauwi po tayo sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagkikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa. Huwag po nawa nating kainipan o huwag tayong tamarin sa pagkikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa. Kaya mga kaibigan, muli dito na naman po natin tatapusin ang ating Bible reading. At sa araw po ng bukas, magkita po ulit tayo dito po sa aking channel. Maraming salamat po sa Diyos, sa inyong mga buhay mga kaibigan ko. Salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga pamilya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.